Okay, sakyan huli natin at namimiss ko po yung suspension nito kasi nung huli ko pong ni-review to, tanda ako meron po itong malambot na suspension lalo na dito sa likod. Ayan. Okay, medyo mataas po ang kanyang seat height at ground clearance pero dahil tayo po ay 5'8" kaya nakakapag-flat footed pa po tayo. Pero expect na po natin sa mga 5'6" below, medyo tiyad na po dito. And then napansin ko, medyo pasubsob po ang ating riding position dito. Kaya mababa lang po yung kanyang handlebar. Para na rin tayong naka-riders, mga ka-rider ano po. Pero paalala lang ha, bago tayo makikipagsabayan sa rider at hindi po kaya talaga. Pero pagdating naman po sa kanyang rear suspension, panalo po. Ayan, kita nyo, talagang sarap umindayog dito. Sumasama po talaga yung kanyang body. Hindi ko nararamdaman yung tigas. Talagang napakalambot po. Ito po ang labang ng Flame 150 sa ibang mga underbone. Okay, isa pa po sa napuna ko, medyo bulky po yung kanyang body dito sa gitna. And then ayan. Makipot lang yung kanyang manibela kaya sa singitan pasok na pasok po ito. Okay, sa turning radius, ayan, eksakto po sa atin yung kanyang bar end dito sa ating hita. Medyo mahaba din siya pagdating sa bar end. And then check po natin yung kanyang front brake na disc. Ayan, kagat na kagat agad. Maganda po ang kanyang front brake. Ayan, kada half press lang siya, response agad siya. And then sa kanya naman pong rear brake, siguro lagyan pa natin to ng pad. Medyo maliit po yung kanyang pedal kaya baka dumulas ang ating pa. Ayan, check natin ha. Ito matindi, malakas po ng preno niya sa rear. Okay, pero swabe lang, hindi ho tayo na papaigtad. Swerte natin mga riders, papa-activate po itong Rosy Flame na 150 at na-order na po siya. Kaya sasalinan po ng gasolina. At the same time, marinig po natin yung kanyang muffler. Ilang litro lalagay mo, sir? Mga 1 litro. 1 litro? Okay, premium po ang sinalin ni Kuya sa kanyang gasolina. By the way, 5.3 liters po ang kanyang fuel tank capacity. Meron po siyang 38 kilometers per 1 liter na fuel consumption dahil carb type pa rin po siya. And then sa top speed niya, nasa 105 kilometers per hour. Ayun mga ka-riders, nandito po pala sa right side yung pwesto ng kanyang battery. Tatanggalin lang natin dito yung pairings niya. And then ayan. Fuse box. CDA. Ano yung CDI? Saan nakapwesto sir ang CDI? Ayun. Sir, anong size ng battery? Ayan, pakita nga natin. Ayan, 6.5. 12M6.5S. Ayan, 3B. That's 3B. Sige sir. Kung mapapansin nyo mga riders, mas nauna nang inilabas ng Rosy yung kanilang mga FI kagaya po dun sa Rosy Plus. FI po yung una nito eh. And then sa Flame, FI din. So tanong natin bakit nga ba naglabas pa sila ng carb type. Alam niyo po kasi mas marami po nagre-request ng carb type dahil mabilis po sa maintenance. At sa isa pa, mas mura syempre. Kaya ang Rosy nakilala bilang nagbebenta ng murang motorsiklo. Ayun mga ka-riders, habang inilalagay po yung battery, ito po yung kanyang presyo. Inalam na po natin yung presyo ng dalawa, yung sa FI version saka sa carb type. So unahin po natin yung carb type. Dito po sa carb type, ang cash price po niya ay 54,500. So ayan, makita nyo po yung price difference niya sa FI. 67K po kasi sa FI. And then magda-down po tayo ng 3,000 lang sa carb type, 3,500 naman sa FI. And then sa rebate po niya, 300 pesos po pareho.
And then sa 36 months po, sa carb type, 2.4 ang kanyang monthly installment. And then sa flame FI naman po ay 3,115 sa monthly. So ang laki ho ng diferensya, di ba mga riders? And then sa 2 years po, 3,170 sa carb type at 4,150 naman po sa FI. And then sa 1 year naman po, 5,480 sa carb type at 7,255 sa FI. Okay. Okay, buti may manual at dito po tayo kukuha ng detalye nitong carb type na Flame 150. Na-install na po yung battery. Sige sir, pakibuksan nga natin. Okay, ayan na po yung kanyang fully digital na instrument panel, di ba? Ang ganda niya, linaw. At colorful siya, marami pong kulay dito. Meron siyang green, orange, red, saka white. And then inverted po yung kanyang LCD panel. Mas makikita natin yung kanyang mga indicators agad. Okay, dito po sa palibot yung kanyang RPM. And then sa gitna po yung kanyang speedometer. And then sa baba po odometer. And then nandito po yung kanyang fuel indicator. And then sa taas yung neutral sign. Then check nga natin yung kanyang mga ilaw ha. Okay, sa kanyang turning signals, left and right turn. Okay, ito nga po sa kanyang headlight kasama na yung kanyang turning signals. Ayan, di ba kitang-kita, mataas yung kanyang pwesto kaya kitang-kita ng makakasalubong natin kung tayo ba ililiko o hindi. And then check nga natin dahil may switch po yung kanyang DRL. Okay, ayan. Dito po sa gitna yung kanyang DRL, ayan, kitang-kita naman po siya, kulay white. And then sa headlight, check nga natin. Okay, yung headlight po niya gagana lang pag nag-start engine na po tayo. Siguro maya-maya lang ng konti. Okay, expect na natin medyo maliit yung kanyang tube. Sigurado tahimik lang. Pero brusco po ang tunog ng kanyang muffler. Grabe, hindi siya makalansing. Malagong siya, no? Hindi na natin kailangan magpalit ng muffler, di ba? Tama lang yung tahimik, di ba? Hindi masakit sa tenga. May gasolina na tayo. Anong height mo, sir? 5'4". 5'4", ayan. Medyo tiyan po. 180 po kasi yung kanyang ground clearance eh. Sa seat height siguro, mga nasa 780 yan. Lambot ano? Kamusta suspension, sir? Maganda sir, sobra. Lambot? Ano, malayong malayo siya sa ano, DL150. Maganda siya. Sa karamdam mo na may ano siya, may shock absorber. Absorb siya, hindi siya matalbog eh. Okay, ito po yung kanyang stock na side mirror. Yan, hindi natin kailangan magpalit. Ano? Maganda ang kanyang shape oh. At malapad. Sir, anong height nyo? 5'4" din. Ayan, medyo tiyad po ang pero abot naman. Yan ho kasi talagang average height ng
Pinoy. Kadalasan 5'4 po. Sir, height nyo, 5'6", 5'8", 5'7", yan, si sir, 5'7", ayan, dapat na yung kanyang paa. Abot na abot ni sir, 5'7". Okay sir, ingat kayo.